Tol, tignan mo naman yung aircon natin, tol. Tirik ang araw, tol. Pagang, boy, tignan mo naman kung gaano kalamig yan. Lowest fan speed yan, boys, yung 1 lang. Pero nagngangaw-ngawan sa lamig yung aircon natin. Nakala mo relasyon. Panoorin mo tong video na to kasi sasabihin ko sa iyo yung sekreto sa ganyang kalamig na aircon ng iyong sasakyan. At kung magkano nga ba inabot ng ating ginastos ngayong araw, boys, sasabihin ko sa inyo sa dulo ng video na to, boys, para magka-idea rin kayo kung magkano yung dapat nyong i-budget. Dahil Sabado ngayon, magkakalikot na naman tayo. At ngayong araw, ang kakalikutin natin itong ating Hilux. Pagdating sa aircon system ng ating sasakyan, boys, ito yung kalimitan nating nakakalimutan na ipa-maintenance. Boys, tandaan nyo, kapag aircon ang tinamaan sa iyong sasakyan, napakamura niyan. Mapapamura ka talaga sa sobrang gastos kapag nasira ang aircon system ng iyong sasakyan, lalo na yung mga ganitong modelong mga kotse. Pag tinamaan ng kompresor mo, 10 to 15,000 agad. Pagang tumataginting yan, boy. Napakahalaga ng regular na aircon cleaning sa kotse dahil hindi lang ito usapin para sa lamig ng biyahe, hindi lang dapat yung mapapakumot ka. One big factor din yung nalalangap mong hangin habang nagdadrive ka. Isa pang iniiwasan natin kaya tayo nagpapalinis ng aircon natin yung pag-iwas na napakalaking gastos, boys. Kapag barado ng dumi ang evaporator mo at yung syempre cabin filter, nahihirapan ang buong system magpa-circulate ng hangin sa loob ng ating kotse. Isipin mo, boys, nag-workout ka, no? Tapos naka-face mask ka. Tapos yung face mask mo, may tae sa harapan. Boy, di ba ang hirap pag-workout doon? Ang hirap huminga. Ganyan na ganyan din yung konsepto ng ating aircon system. Kasama na rin dyan, boys, yung ating fuel efficiency. Pag nagda-drive tayo, konektado sa makina yung aircon compressor sa pamamagitan ng belt na tinatawag nila, no? Kapag barado yung aircon system mo, hirap na hirap syempre yung compressor. Katulad nga nung sabi ko kanina, tol, mas masarap mag-workout kapag malinis yung face mask na gamit mo, yung walang tae sa harapan. Ever since nakuha natin tong ating Hilux, malamig naman yung kanyang aircon, boys, no? Wala namang any foul smell. Pero since pinapa-maintenance nga natin at gusto nating magtagal ang aircon system nitong ating kotse, tinawag natin ang AVR Car Aircon para sa ating home service ni Trump, no? At kung magkano nga ba ang ginastos natin magpalinis ng aircon nitong ating sasakyan, papakita ko sa inyo mamaya. Boys, dito lang ako nakakita, putya, tinanggal yung buong dashboard. Kinakabahan na ako, mababalik pa kaya nila to? Bago linisin ang ating Hilux, syempre i-check muna natin kung may leak ba tayo sa ating compressor or kung may problema ba, malamig ba yung aircon mo bago sila magsimula. Ngayon, kapag malamig naman ang iyong aircon, magpo-proceed na sila sa pagbaklas ng kung ano-ano. Sinimula nila, boys, sa dashboard. Di guys, hanggang shifter po, kailangan palang baklasin. Narealize ko, boys, no, sa mga modelong mga sasakyan tulad ng ganito. Actually, yung Fortuner namin dati, pinalinis na rin. At same thing din ang ginawa. Hindi ko lang na-videoan, boys. So ngayong araw, papakita ko rin sa inyo. Kung napapansin nyo, boys, kung meron kayong mga project na mga 90s car o yung mga sasakyan nyo dati nung mga bata pa tayo, pagka nililinis ang ating evaporator, hinuhugot lang dito sa ilalim ng dashboards, dito sa may glove box, no? Pero since modelo nga yung mga sasakyan ngayon, bakit kasi sa likod pa ng dashboard nyo nilalagay yan, no? Pwede naman sa easy access lang, tol. Ilalagay pa talaga doon sa pinakatuktok ng bundok ng tralala, ilalagay Pahirapan pa, guys. Ngayon, meron naman silang tinatawag na yung no backlash dashboard, no? Pero syempre, boys, mas maganda pa rin talaga yung tinatanggal yung dashboard, no? Isipin mo, nagpintura ka, tapos hindi mo ginaryohan. Tangin ang hirap nun. Angge-angge yan, tol. So mas maganda talaga, lalapit kayo dun sa mga professionals na nagbabaklas ng dashboard nyo. Tulad nitong AVR Car Aircon, boys. Sila yung naatasan ko, bigyang responsibilidad ang dashboard ni Trump. Kapag magpapalinis pala ka, boys, ng iyong sasakyan, make sure na marami kayong oras or ibablock nyo yung araw na yun. Kasi sobrang tagal talaga gawin ito. Actually, yung pagbabaklas lang naman talaga at pagbabalik ng mga parts, yung matagal. Pero yung mismong cleaning na mangyayari, napakabilis lang naman. Pagkatapos nga mahugot lahat ng dapat hugutin sa sobrang baon, nagsimula na sila maglinis ng ating mga aircon vents, no? So, dinatanggal ni Kuya yung ating blower para malinisan naman nung isang kuya doon na nagpe-pressure washer, no? Tapos, ito naman yung ating evaporator. Ito yung nasa bundok ng tralala, boys. Yan yung lilinisin natin. Boys, tignan nyo, daming tinanggal para sa evaporator na yun, no? Ito naman yung ating air duct, boys. Dito dumadaan yung hangin. Magugulat kayo. Promise, guys, magugulat kayo kung gaano kadumi yung mga ganito ng ngayong sasakyan. Ugaliin nyo, boys, na magpalit kayo ng mga cabin filter. Kasi ito lang talaga yung nagsasala sa binabatong hangin mula sa paanong pasahero mo papunta dun sa ibubuga sa mga mukha natin. So, dapat malinis palagi yung cabin filter nyo. Mura lang naman yun, boys. Palitan nyo every time kung kaya nyo.
At ito naman yung ating evaporator, boys, no. So, sabi ni Kuya, no, ito yung mga dumi talaga, boys, na nagsusuot doon sa mga gitna. Yan yung mga hindi natin nakikita. At kung gaano ka dilaw, boys, tingnan mo naman parang inihian na ng pusa. Bakit mo naman inihian, kitty cat? Di ba? Ayun yung itsura niya, boys. Medyo may mga tama pero wala naman siyang mga leak. Ang importante dito, boys, yung malinis talaga itong part na to. Ito yung main na nililinis dito sa aircon cleaning natin. At syempre, boys, binanat-banatan na ng pressure washer yan, tol. Ito yung karaniwang nandun sa ilalim ng mga 90s car natin, boys. Ito yung hinuhugot doon. Pero since modelo nga yung Hilux natin, putya, nandun pa sa likod talaga ng dashboard nilagay. Napakaliit lang naman ng part na to. Bakit doon pa kasi? Papakita ko sa inyo ano yung naging itsura ng paglilinis na to. Habang nililinisan yung ating evaporator, dadako naman tayo dito sa harapan ng ating sasakyan. Dito naman, para naman linisin ang condenser ng ating sasakyan, boys. Ano nga ba ang trabaho ng ating condenser? Kung yung evaporator natin, boys, yun yung nagpapalamig. Ito namang condenser natin, ang trabaho nito, maglabas ng init mula dun sa ating sasakyan, no? Matatagpuan to sa harapan ng sasakyan mo, tol, o katabi ng mga radiator, kadalasan yan. Nasa harapan na part to ng ating sasakyan, kaya ito talaga yung maduming part ng sasakyan natin. Sumasalo kasi ito ng mga dumi, boys. Ang pangunahing trabaho ng condenser palamagin ang high pressure gas mula dun sa compressor natin para maging liquid ulit to. Yung mga maninipis na fins na ito nababalot yan ng putik, patay ng mga insekto, buhangin o mga dahon na nakaharang ng airflow. Pag walang hangin na dumadaloy, syempre hindi makakasingaw ang init. Ang resulta, mahina ang lamig ng aircon sa loob ng cabin. Lalo na kapag traffic o kaya nakahinto yung kotse dahil walang natural na hangin na pumapasok. Kaya dapat linisin din to, boys. Tignan mo naman kung gaano kalala yung naipon na dumi dito sa harapan na parte ng ating sasakyan, boys. Napakalala niyan. Isipin mo lahat ng yan nakabara doon sa mga fins ng kotse natin, di ba? Linisin mo naman ang aircon mo. Pagkatapos linisin, syempre kailangan natin to i-leak test para sure manure. Etong parte naman ng kotse na to, ito naman yung tinatawag nilang fan, blower fan, I think, no? Tignan mo, boys, kung gaano kadumi. Isipin mo, madalas pa ako magpalit ng filter niyan, Pero tignan mo naman yung kasingit-singitan na yan, tol. Boy, isipin mo lahat ng yan na ihigop mo ng ilong mo. Tol, kaya ang kapal ng kulangot mo, Kung paano naman siya linisin, babatuhan lang natin ng mga high pressure water, boys, no? Para malinis din naman natin siya. And tada! Napakalinis niya na, boys. Yung mga naiwan na mga dumi, parang nagmarka na siya dahil parang hindi ko na malaman kailan pa huling pinalinis ng dating owner to. Pero malinis na yung ating blower fan, boys, Pagang! Pagkatapos nga natin maglinis ng mga dapat linisin, syempre magtutuyo na tayo, boys. Papakita ko sa inyo yung air duct na tinatawag natin. Ayan, malinis na rin siya. Pero nung simula to ng video, boys, sobrang kapal ng mga alikabok. Akala mo ancient artifact? Makalipas nga ang 1 oras na naman ng pagkakabit, boys. Ito na, balik naman nila ng maayos. Dahil nga, boys, kabisado na nila to. Isipin mo, guys, araw-araw nilang ginagawa to. So, nakapikit pa nga yung isa, Pagkatapos nga ibalik lahat ng mga dapat ibalik, syempre mag-testing muna tayo para makita kung may mga mali tayong steps na nagawa. Magli-leak test na ulit tayo, magkakarga na ulit tayo ng Freon, at sisilipin natin yung mga functions ng mga ating dashboard. Kung gumagana ba yung gauge, gumagana ba yung shifter natin, gumagana ba yung aircon, gumagana ba yung mga air ducts, gumagana ba yung mga modes, gumagana ba yung mga knobs. Lahat yan, boys, sisilipin din nila. Triple double checking, kumbaga, tila Westbrook. At dahil nga may lakad daw kinabukasan, saktong-sakto lang rin talaga, boys, dahil napalinis natin yung ating aircon. Dito malalaman natin kung may pagbabago nga ba yung katagal-tagal na aircon cleaning na ginawa natin kahapon, boys. Umalis ako ng umaga, mga 9 AM yan, tol, para pag uwi natin, tol, putya, mararamdaman ko talaga kamusta ba talaga ang init ng Pilipinas. Bring it on! At habang binabaybay ko nga ang EDSA dahil papunta tayo ng Bulacan, boys, nagulat ako dahil ito yung nangyari sa aking aircon. Boys, tignan mo naman, nagngangaw-ngaw pa yung blower, tol. Lowest setting natin to, guys. 19 yung ating temperature, tapos 1 lang yung fan. Pagang! Nagulat ako, kaya pala sobrang lamig na. Nararamdaman ko na yung coldness namin sa isa't isa, Kaya kinunta ko ulit sila, boys, para banata naman yung ating Toyota Revo, si RR. Etong Toyota Revo natin na, boys, ito talaga yung pinaka-deserve ng cleaning talaga dahil madalas talaga natatambak itong kotse na to dahil nga hindi na siya madalas ginagamit dahil may mga modelo na tayong mga sasakyan, di ba? Tsaka napakalakas ng gas nito. Sino ba kasi nag-invento nitong Revo na to? Pagdating sa cleaning naman ng aircon ng Revo, guys, may mini backlash dashboard lang naman siya. Natatanggal naman yung taas lang.
So medyo mas madali to. Kaso, sa Revo guys, dalawa yung kailangan nating linisin na evaporator. Yung isa nasa harapan, yung isa naman nandito sa likod na part ng ating sasakyan, no? At kung paano siya linisin boys, papakita ko rin sa inyo ngayong araw. Medyo may mga sira-sira ng part dito sa Revo natin dahil ng mga bata kami pinaglalaro namin to, kaya palagi kami pinapagalitan Pero ayun boys, napaka basic din kila kuya sa AVR car aircon na linisin yung ating sasakyan. Boys, tignan mo itong Revo, ganito dapat, please mga car manufacturers, ganito nyo sana ilagay yung mga evaporator guys. Nasa harapan lang para hindi na magbabakas ng dashboard. Pahirap Kung nilinis yung ating Revo guys, same method lang naman. So kailangan natin mag-check muna kung may mga any leaks sa ating sasakyan. Magbabaklas tayo ng mini dashboard sa harapan, tapos patanggalin natin yung likod na aircon, linisin yung mga air ducts, yung mga blower. Same thing lang din guys sa ating Hilux. Dito naman sa Revo, ipapakita ko rin sa inyo guys kung gaano kadumi yung aircon system na itong kotse na to. Ito na nga guys yung harapan na part ng ating sasakyan. Ito ililinisin. Boys, tignan mo naman kung gaano kadumi talaga. Parang napagkaitan na ng tubig to Habang nililinis yung ating evaporator sa loob, dito muna tayo sa ating harapan ng kotse. Boys, again, ipapakita ko sa inyo gaano kadumi at kalala yung harapan ng ating sasakyan. Yung condenser guys, tignan mo naman yung mga tumutulo. Pucha, akala mo tubig kanal. At habang nililinis yung ating rear part ng aircon natin boys, ayun tignan mo naman kung gaano kadumi boys. Ang tingin ko lang huling nilinis to around siguro mga year 2020 pa. So 6 years nang nakalipas boys. So deserve niya talaga malinis yung kanyang evaporator boys. Sabi siguro ni Toyota RR, sa wakas boss, pinalinis mo na ako, wala na akong tae sa face mask. At makatapos nga ibalik ang mga dapat ibalik sa Toyota Revo natin guys. Syempre inabot na naman kami ng gabi boys. Medyo matagal talaga at medyo time consuming talaga dito guys yung mga paglilinis ng ganitong aircon. So make sure na wala kayong gagawin sa araw na yun. So binalik na nila yung ating dashboard. Kinabit na rin yung rear part ng ating aircon vent sa ating Revo. Again boys, please lang kung may time kayo at mag-invest din kayo talaga sa mga aircon cleaners guys, kasi napaka-importante guys. Iniwasan natin dito masira ang aircon system ng ating kotse. Nako, pag yan talaga katapusan, pucha, butas ang wallet mo talaga guys. So kung naghahanap kayo ng aircon cleaners, check out AVR Car Aircon boys. Sila ang bahala sa iyo, mapamodelo man, mapaluma na mga sasakyan, kabisado nila lahat yan tol. At kung magkano nga ba inabot ng ating car aircon cleaning boys? 6,500 pesos para sa ating Toyota Revo dahil dual ang kanyang aircon boys. Home service to guys with the convenience na nasa bahay ka lang. Yan ang binabayaran dito lalo na sa mga owners na walang panahon magpalinis sa labas. Pasok na pasok sa inyo ito. Sa ating Hilux naman boys, gumastos tayo ng 7,500 pesos dahil medyo mas mahirap yun dahil baklas dashboard siya. Sana nakatulong sa inyo boys at please magpalinis na kayo ng mga aircon nyo bago pa masira at mabutas ang ating mga wallet.